the chamber, and the defense must not make submissions on that point now because it is not appropriate. The decision is already available in the public domain. I thank you very much. And with that, we come to the end of the confirmation of charges hearings. I thank the parties. Did you want to the floor, Mr. Prosecutor? Yeah, for you, Your Honor. Yeah, thank you, Your Honor. I don't want to stand up and object to my friend, but I would request and ask that you strike and not take any account of any word that my friend said came from his client. None of that was responsive to arguments, which is what these last 30 minutes were about. You made that clear on pages 24 and 25 of the transcript today, and it's in paragraph 9 of your order on the conduct of the hearings. Second of all, my friend can't testify for his client or make a speech for his client. That's governed by Article 67H. If he wanted to come here, he didn't want to come here, he could have come here and talked about whatever he wanted to, but he chose not to. Mr. Kaufman's conveying this. He's been complaining about hearsay all day. It's not reliable, but beyond that, if Mr. Duterte wants to speak to the court and speak to the gallery, he should come here, request to make an unsworn statement. He shouldn't do that through his counsel. So I ask that all of that be given zero weight whatsoever in your determinations. Thank you. Thank you, Mr. Prosecutor. You want the floor again, Mr. Kaufman? Madam President, but I do believe that the defense has the right to respond. Wait, Yes, says Judge Moto. And I say to Mr. Nichols that this was not testimony. It was pure an explanation for him not coming to the hearing. He has the maximum respect, obviously, for your honours, but he has his arguments, which we shan't repeat here once again. They were all set out in a way that that was not testimony, I assure you, Mr. Nichols. merci. Judge Moto, thank you very much. Now the bench will withdraw to deliberate, and we will render a decision on the confirmation of hearings within 60 days in accordance with the instruments, the provisions. We will come back to this court for a hearing on Mr. Duterte's detention. Court is suspended. Natapos na po ang paglilitis at sa loob ng kalahating oras, narinig po natin ang pinal na submission ni Kaufman para kay Tatay Digong. Naging emotional po siya at hindi na niya hinimay-himay muli kung bakit sa tingin niya ay hindi sapat ang ebidensya para magpatuloy. Bagamat ang binalik-balikan niya ay yung sinasabi ng prosecutor na minsan kinakailangan ng pananagutan ay dahil sa mga pananalita ni Tatay Digong at in the end sabihin niya miski tanggalin mo lahat ng pananalita na yan ay mapapatunayan ng pagkakasala ni Tatay Digong. At ang punto naman niya, wala nang ibang ebidensya sa pagkakasala ni Tatay Digong kundi kanyang pananalita dahil wala namang ibang ebidensyang pinakita ang prosekusyon. Naging madamdamin ang kanyang pagkwento nung kanyang pagpupulong kay Tatay Digong kahapon. Hindi na raw interesado si Tatay Digong na marinig pa kung ano nangyari. Ang sinabi niya, siya ay nanilbihan ng tapat sa Pilipinas at yan ang gusto niyang maalala ng kanyang mga kababayan. So diyan po tayo nagtatapos. Di po natin alam ang magiging husga ng ating mga mahistrado kung magpapatuloy sa paglilitis. Ang pagpapatuloy po, ibig sabihin, magtatagal po sa kulungan si Tatay Digong at posibleng mangyari ang ating kinatatakutan na dahil siya ay 81 na sa susunod na buwan, ay diyan na siya mamamatay sa kanyang kulungan. Pero ang binilin po niya, iniwan niyang salita, tanggap ko na, meron na akong kapayapaan sa aking kulungan. Ayaw ko nang dumalo dyan sa paglilitis na yan, hinahayaan ko na yan sa aking abogado, pero ako, bagamat ako'y malayo sa aking bayan, alam na aking mahal na kababayan, ang puso ko ay nandoon sa kanila at sa sambayan ng Pilipino.
ayaw ko na. Nagawa ko na ang aking panunungkulan sa aking bayan. At yan na ang nais kong maging dahilan para maalala ko ng aking mga kababayan. Salamat, Tatay Digong. Salamat. At sa iyong panunungkulan, salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin para maglingkod, para maging iyong boses. Sana po, meron pa akong mas marami pang nagawa para makatulong sa inyong paglaya. Pero di po tayo nabigyan ng ganyang pagkakataon. Salamat, Tatay Digong. At huwag po kayo mag-alala. Kaya po na sa bayan ng Pilipino. Kasama po namin kayo sa aming dalangin, sa aming mga puso, sa aming pang-araw-araw na buhay. Di po namin makakalimutan. At pinapangako ko po sa inyo, hinding-hindi po magtatagumpay ang puwersa ng kadiliman. At mabibigyan po natin ng katarungan ang ginawa nila sa inyo. Salamat mga kaibigan. Alam ko hindi ako nag-iisa sa naging emosyonal. Hindi po sa sinabi ni Kaufman, kundi talaga sa sinabi ni Tatay Digong. Sapat na aking paglilingkod at yan ang nais ko maging alaala ng aking mga kababayan. Nabuhay ka, Tatay Digong. Mahal ka namin. At sa aming puso damdamin, ikaw pa rin ang pinakamagaling presidente ng Pilipinas. Salamat dahil binigyan mo ng dahilan para lahat ng Pilipino taas ng noo ngayon sa daigdig. Babalik po tayo bukas para sa isang mas malalim na pagtalakay ng mga ebidensya at kung sapat-sapat nga ba ang ebidensya para magpatuloy. Ngayon po, hayaan yung magpaalam muna ako dahil hindi ko na po kaya talagang humarap sa inyo nang hindi napapaluha dahil sa madamdaming mensahe ni Tatay Digong. Mahal ka namin, Tatay Digong. Forever. Maraming salamat.